Noong November 2021, nakatanggap ang pulisya ng Hamilton, Scotland ng ulat tungkol sa pagkawala ng 16 years old na batang babae. Umalis siya para makipagkita sa kanyang 19 years old na kapatid, ngunit hindi na siya nakabalik dahil dito nagsimula ang isang investigasyon na nagpagulantang sa buong Scotland. Ipinanganak si Amber Gibson noong November 1, 2005. Ito ay sa Scotland at siya ang pangalawang anak ni Mary Adams at Peter Gibson, 2 taon pagkatapos nakapanganakan ng kanyang kuya na si Connor Gibson. Si Amber ay may pulang buhok at isang kaakit-akit na batang babae, habang ang kanyang kapatid na si Connor ay may maputing balat at maitim na buhok. Bagaman magkaibang itsura, pareho silang may masiglang personalidad, ngunit ang kanilang buhay ay nabahira ng karahasan sa pamilya. Nakatanim sa alaala ni Amber at Connor ang mapang-abusong ugali ng kanilang ama, si Peter, na nagdulot ng pisikal, emosyonal at mental na pinsala kay Marie, ang kanilang ina. Dahil sa karahasang ito, pareho silang kinuha mula sa kanilang tahanan at inilagay sa pangangalaga ng social services. Ang bagong tahanan nila ay sa pamilya ni sina Craig at Carol ang nagbigay ng isang ligtas at mapagmahal na kapaligiran. Sa pamamagitan ng mga magulang na ito, naranasan nila Amber at Connor ang tunay na pagmamahal at seguridad. At sa edad na 3 at 5, natagpuan nila ang kanilang kaligtasan. Habang umuunlad si Amber at naging isang masigasig at mapagbigay na bata, nagsimula namang magpakita ng mga problema si Connor. Habang si Amber ay nagtagumpay sa kanyang buhay, si Connor ay nahirapan, kaya't inilipat siya sa isang espesyal na paaralan upang matulungan siya sa kanyang mga issue. Ngunit ang mga problema ni Connor ay patuloy, kaya't nagkaroon ng alitan sa kanilang pamilya. Naging matatag si Amber at sinikap na mapanatili ang kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok. Sa edad na 14, lumipat si Amber sa Hill House Children's Unit, ngunit patuloy niyang inaalagaan si Connor. Noong siya ay 16 years old, nakilala niya si Jamie Stars, isang 20 years old na lalaki na may magulong nakaraan. Sa kabila ng mga alingawngaw at problema sa kanyang buhay, naging bahagi si Jamie sa buhay ni Amber. Sa isang insidente noong May 2021, gumawa si Jamie ng karahasan laban sa isang batang babae at nagpadala ng mga pagbabanta upang piliting bawiin ang reklamo laban sa kanya. Sa kabila ng testimonya ng kaibigan, pinotektahan ang legal na pagkakakilanlan ni Jamie. Kinasuhan siya ng pananakit at pagsubok na baliktarin ang takbo ng katarungan. Kaya siya ay naaresto, ngunit agad din pinalaya sa piyansa. Noong June 2021, naglakbay si Amber papuntang Bothwell, kung saan nakatira si Jamie. Bagaman hindi nila kilala ang isa't isa, nagtagpo sila sa isang lodging unit. Habang natutulog si Amber, inatake siya ni Jamie. Nagising si Amber na walang suot at si Jamie ay ganun din sa tabi niya. Wala siyang alaala ng mga pangyayari, kahit may mga espekulasyon na maaring ginamitan siya ng bawal na substance, pero hindi ito nakumpirma ng anumang pagsusuri. Nagkaroon ng lakas ng loob si Amber na i-report ang insidente sa pulisya at nakilala niya si Jamie mula sa isang photo lineup. Agad na nagsimula ang investigasyon at muling humarap si Jamie sa korte. Ang mga saksi kabilang sina Amber at ang unang biktima ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan kay Jamie. Nagpakita si Jamie sa korte gamit ang video link mula sa kustodiya ng pulisya. Ipinaliwanag ng kanyang depensa na ang mga aksyon ni Jamie ay maaring dulot ng mga hirap sa kanyang pagkabata. Gayunpaman, hinatulan siya ng korte para sa kanyang mga desisyon. Nahusgahan si Jamie ng pananakit at dinagdag siya sa sex offender registry. Kasama na rin sa kanyang kaso ang pagsubok na baliktarin ang katarungan at ang paglabag sa mga kondisyon ng piyansa. Sa panahon ng sentencing, ipinahayag ng abogado ng depensa na dapat isaalang-alang ng korte ang kanyang edad at mga emosyonal na pagsubok sa buhay. Dito ipinakita ang ulat na nagmumungkahi ng cognitive at emotional na immaturity ni Jamie. Patapos pakinggan ang depensa ni Jamie, nalaman ng hukom ang hirap ng kanyang buhay at ang kanyang edad. Ngunit sinabi niya na mga ginawa ni Jamie ay malubha at
at may malupit na epekto sa mga inosenteng biktima. Dahil dito hinatulan ng hukom si Jamie ng 10.5 taon sa bilangguan. Inutusan din siyang sumailalim sa pangangalaga ng 2 taon pagkatapos na makalabas ng kulungan dahil sa mataas sa posibilidad na magbalik loob siya sa kanyang gawain. Binanggit ng pulisya na ang testimonya ni Amber at ang mga ebidensya ay napakahalaga sa pagkakapataw ng parusa kay Jamie kahit na maraming pagsubok sa kaso. Nakipag-ugnayan si Connor sa Hill House Children's Unit para makausap ang kanyang kapatid na si Amber. Kahit na may problema sa kanyang ugali, umaasa si Amber na makakakita ulit siya ng koneksyon sa kanyang tanging natitirang kapamilya. Sinubukan ng manager ng tahanan na pigilan silang mag-usap. Ngunit hindi ito nagtagumpay. Ayon sa isang kaibigan ni Amber, sa kabila ng lahat ng alita nila, may espesyal na ugnayan pa rin silang magkapatid at sabik na makita ni Amber si Connor. Ngunit pagkatapos na makita si Connor, bigla naman itong nawala na nag-iwat kay Amber ng mga hindi nasagot na tanong. Pinilit ni Amber na magpatuloy sa kanyang buhay at ipinakita ang tapang at determinasyon. Matapos ang ilang buwan, muling lumitaw si Connor. At iniisip ni Amber na marahil ay dahil sa pagmamahal nito bilang kapatid. Masaya siyang ipinaaabot kay Connor na nais niyang makipagkita. Nagset sila ng oras at lugar at nagkita sa downtown Hamilton noong Biyernes ng gabi, November 26, 2021. Masaya si Amber at nagkaroon pa sila ng selfie at binahagi ito sa kanyang social media. Ito na ang huling pagkakataon nilang magkausap. Bandang 1:00 nahuli ng mga security camera ang magkapatid na naglalakad sa kalsada ng Hamilton. Ngunit sa isang pagkakataon na wala sa camera, inatake ni Connor si Amber. Pinagsalitaan, pinahirapan at sa taas na bahagi ay hinawakan niya ito hanggang sa masawi. Pagkalipas ng 90 minutes, hindi niya itinago ang labi at bumalik siya sa hostel kung saan siya nakatira. Nahuli ng mga kamera magulong itsura ni Connor at makikita sa footage na siya ay nahulog sa isang metal na bakod. Na makabangon siya, itinapon niya ang kanyang mga damit at meron itong pulang likido. Bago maghating gabi, bumalik si Connor sa hostel at sinabi sa isang staff member na nag-away sila ng kanyang kapatid. Pagkatapos nahuli ng kamera si Connor na dumaan sa mga dumpster sa labas ng gusali na may hawak na plastic na balde. Tumawag din siya sa Hill House Children's Unit at sinabi na huwag mag-alala kung hindi na babalik si Amber at sinabing okay lang ito. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sinabi, iniulat ng mga otoridad na nawawala si Amber nung gabi ring iyon. Noong Biyernes, November 26, 2021, dinala ni William Corgan ang anak niyang si Stephen Corgan na 45 years old upang makakuha ng bakuna laban sa COVID-19. Dahil sa pagkakahulog ni Stephen kamakailan, may sling ang kanyang braso at kailangan ng tulong mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng bakuna, nagdesisyon si Stephen na maglakad-lakad at natagpuan ang katawan ni Amber. Sa halip na tawagan ng pulisya, pinili ni Stephen na gawin ang isang malupit na bagay. At dito nilapastanganan niya si Amber. Itinago niya ang katawan nito sa ilalim ng mga dahon bago umalis. Hindi alam na ang kanyang mga mahal sa buhay at mga otoridad ay patuloy na naghahanap kay Amber. Samantala, nagpadala si Connor ng cryptic na mensahe sa kanyang 5 kaibigan na nagsasabing kailangan niya ng tulong, ngunit hindi binanggit kung ano ang tulong na kailangan. Upang gumawa ng alibi, nag-message siya kay Amber kung okay lang siya at pagkatapos ay sinabi sa mga kaibigan na na-resolve na niya ang problema. Habang patuloy ang paghahanap kay Amber, nagsimulang mag-alala si Craig at Carol dahil hindi pa rin sila nakakarinig mula kay Connor. Hanggang noong linggo, November 28, 2021, tumawag si Connor at sinabi sa kanila na nag-away sila ni Amber noong nakaraang Biyernes. Sa parehong linggo, natagpuan ng mga pulis si Amber. Ang kanyang suot na panloob ay napunit at may mga malubhang pinsala sa kanyang itaas na bahagi. Inimbestigahan ng mga investigador ang palikid at natagpuan ng short at t-shirt ni Amber na may mansya ng pulang likido. Ito ay sa isang kalapit na dumpster. Matapos ipaalam sa mga mahal sa buhay ni Amber ang malungkot na balita, nagsimulang mag-imbestiga ang mga detectives upang muling buuin ang mga galaw ni Amber mula sa huling beses na nakita siya hanggang sa kinuhang kanyang buhay at iniwan ang labi sa isang madilim na sulok ng lusod. Sa isang press conference, humiling ang isa sa mga detectives ng tulong mula sa publiko.
Binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng impormasyon tungkol sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pag-atake kay Amber at hinikayat ang sinuman na may kaalaman na lumantad upang matulungan ang pamilya ni Amber at magbigay ng kapanatagan sa kanila. Ipinahayag din niya na mahalaga ang pag-aresto sa salarin para sa kaligtasan ng buong komunidad, lalo na't si Amber ay huling nakita sa isang mataong bahagi ng bayan noong Biyernes ng gabi. Kaya't mayroong mga posibleng saksi. Hinikayat niya mga nakakita kay Amber na makipag-unayan sa mga otoridad. Matapos ang press conference, may ilang tao ang lumantad na may potensyal na impormasyon. Ngunit wala sa kanilang nakapagbigay ng mahalagang lead. Patuloy ang mga investigasyon at isang forensic pathologist ang nagsuri kay Amber ang nagsabi na siya ay natatpuan na natatakpan ng putik at nasawi dahil sa matinding atake. Natuklasan din sa pagsusuri ng mga mancha sa kanyang jacket na ito ay tumugma sa DNA ni Connor, ang kanyang kapatid. Bukod dito, natagpuan din ang DNA ni Connor sa underwear ni Amber na nagpapakita ng malupit na pangyayari. Isa pang hindi nakikilalang male DNA sample ang natagpuan, kaya't naging mas komplikado ang kaso. Dahil dito naging pangunahing suspect si Connor, ngunit patuloy siya nagmamalinis at nag-iimbento ng mga peking alibi na mabilis namang nabisto. Isa sa mga hindi may tatagong pagtatangka niya ay ang isang post sa social media noong December 1 kung saan nagkunwari siyang magbigay ng tribute sa kanyang kapatid at sinabing namimiss na niya ito. Pagkatapos ito, naghanap siya sa internet para makahanap ng paraan kung paano linangin ang mga pulis. Nagpost din siya ng galit na mensahe sa kanyang social media. Ilang oras lamang siya ay inaresto. Habang patuloy ang investigasyon, pinanatiling confidential ang mga detalye ng kaso upang hindi masira ang ebidensya. Ngunit may ilang impormasyon na nag-leak at nalaman ng publiko na si Connor, ang kapatid ng biktima, ay isa sa mga sospek. Sa ilalim ng pressure mula sa mga investigador, hindi nag-atubiling magbigay si Connor ng tribute sa isang lokal na media outlet para sa kanyang kapatid. Ngunit hindi ito naging sapat upang makaiwas siya sa investigasyon. Patuloy ang forensic DNA analysis at iba pang mga ebidensya na nagpapatibay ng pagkakasangkot ni Connor sa pangyayari. Natuklasan din na may mga bakas ng pulang likido ni Amber sa damit ni Connor at sa karagdagang pagsusuri, lumitaw na ang ikatlong biological material. Ito ay mula kay Stephen Corgan. Napag-alaman na hinawakan ni Stephen ang labi sa 39 na parte kasama na ang mga masiselang parte na higit pang nagpagulo sa kaso. Isang cybercrime expert ang nag-analyze sa telepono ni Connor at natuklasan ang karagdagang ebidensya na naglinaw sa kaso. Ang mga kahinahinalang mensahe sa kanyang grupo ng 5 kaibigan at ang mensahe na ipinadala niya kay Amber sa kabila ng kanyang kaalaman na pinaslang na niya ito ay partikular na nakakapinsala. Ang kanyang internet search history ay lalo pang nagpalutang sa kanyang pagkakasangkot. Habang ang mga detaling ito ay nagsimulang lumabas sa publiko, unti-unting umangat ang komplikado kwento ng trahedyang naganap kay Amber. Si Connor ay kinakailangang dumaan sa Hamilton Sheriff Court upang harapin ang mga kasong pagpaslang, SA, at attempting to pervert the course of justice. Ayon sa prosecution, si Amber ay lubos na nagtitiwala sa kanyang kapatid, ngunit siya ay tinaksil nang inatake siya ng malala. Ipinag-utos ng korte na manatili si Connor sa kustodiya ng pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon at ang mga sumunod na pagtinig sa korte. Samantala, si Stephen Corgan ay naaresto rin noong January 13, 2022 at humarap sa korte na sinampahan ng kasong attempting to obstruct justice. Nag-plead ng not guilty si Stephen, katulad ni Connor, at siya ay nanatili rin sa kustodiya ng pulis habang naghihintay ng kanyang paglilitis. Ang taong 2022 ay puno ng mga legal na proseso na naging isang napakahirap na panahon para kina Carol at Craig na nahaharap sa malungkot na pagkawala ni Amber at ang gulat sa posibleng pagkakasangkot ni Connor. Noong November 1, 2022, na sana ika-17 na kaarawan ni Amber, ipinagdiwang ng kanyang mga kaibigan at pamilya ang kanyang alaala. Nagbahagi sila ng mga taus-pusong mensahe at mga hangarin para sa kanyang walang hanggang kapayapaan. Ito'y kasabay ng mga larawan niya sa social media. Pinalitan ni Carol ang kanyang profile picture ng larawan ni Amber. Nakakahanap ng kaunting kapayapaan sa pagkilos na iyon na tila nasasaad na nagawa niya ang lahat.
na posible para sa kanya. Dagdag pa rito, luwikha ang mga mahal sa buhay ni Amber ng isang memorial sa ilalim ng isang tulay malapit sa lugar kung saan natagpuan ang kanyang labi. Naglagay sila ng mga buke, lobo at mga kandila bilang paggalang sa kanya. Sa kasamaang palad, ang memorial ay nilagyan ng mga vandal. Ilang araw pagkatapos, nang masunog ang mga ito ng isang malapit na dumpster na nagdulot ng pagkalat ng apoy. Bilang tugon, nagdaos ang pamilya at mga kaibigan ng isang pagtitipon sa isang park at nagpalipad ng mga lobo. Ilan sa mga ito ay may hugis na titik A para kay Amber patungo sa langit. Habang nananatiling sariwa ang mga sugat mula sa pagkawala ni Amber, sa wakas ay naganap ang paglilitis ni Connor. Noong July 2023, sa buong paglilitis, itinanggi ni Connor ang anumang pagkakasangkot sa insidente at ang na pag-atake laban sa kanyang kapatid. Sa kabila ng kanyang mga pagtanggi, labis ang ebidensya laban sa kanya. Sinubukan ng kanyang abogado na mag-udyok ng simpatya mula sa korte sa pamamagitan ng pag-highlight sa panghabang buhay na pagwawalang bahala at emosyonal na pang-aabuso na naranasan ni Connor, na iminumungkahi na ang mga salik na ito ay maaaring magpaliwanag sa ilan sa kanyang mga aksyon. Ang direktor ng Health and Social Care ay nagpatotoo, inilarawan ang kaso bilang labis na malungkot at nakakabahala. Narinig din ng korte na si Connor ay tila walang takot na makipag-usap kay Craig sa araw na natagpuan ng labi ni Amber. Nagpatotoo si Craig tungkol sa patuloy na paglala ng ugali ni Connor. Matapos ang isang 13 na araw na paglilitis, natagpuan ng Glasgow High Court si Connor na nagkasala sa lahat ng tatlong paratang. Inilarawan ng hukom ang insidente bilang depraved at binalaan si Connor na siya ay haharap sa matinding mga parusa. 15 araw matapos sa mga pangyayari, humarap din si Steven sa korte dahil sa kanyang pagkakasangkot. Sa paglilitis, pinilit niya magbigay ng isang matibay na alibi na nagsabing nagdaos siya ng gabi sa bahay ng kanyang ama at marami siyang oras na ginukol sa paglalaro ng computer games. Ngunit patuloy na dumarami ang mga ebidensya laban sa kanya. Inaasahan ni Steven na wala makakapagpaliwanag kung bakit natagpuan ang kanyang DNA sa labi ni Amber at ang kanyang ama na si William ay nagpatibay sa ilang bahagi ng kwento ni Steven, pero inamin din niya sa hukuman na hindi siya sigurado sa mga ginawa ng kanyang anak noong weekend na iyon. Sa huli natagpuan si Steven na nagkasala sa paghadlang sa proseso ng katarungan. Noong September 2023 sa isang pinagsamang pagdinig, parehong tinanggap ng dalawa ang kanilang parusa. Si Connor Gibson ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong at maaari lamang siya magkaroon ng parol pagkatapos ng 22 years. Si Steven naman ay nahatulan ng 9 na taon sa bilangguan. Sa isang pahayag pagkatapos ng paglilitis, sinabi ni Craig at Carol na ang kanilang mga buhay ay hindi na magiging pareho ng dati. Inilarawan nila si Amber bilang isang napakabait, mapagbigay at kamanghamanghang tao na nakilala nila. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!